Inaprubahan na ni Governor Harris Ongchuan ang rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na isailalim sa state of calamity ang lalawigan ng Northern Samar dahil sa bagyong Uwan. Base sa ulat ng PDRRMC, mahigit 74,000 pamilya sa 548 barangay ang naapektuhan habang 36,000 pamilya o nasa 130,000 individual naman ang napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan. Pinakalubhang tinamaan ang mga bayan ng Biri, Lawang at Rosario kung saan mahigit 400 bahay ang tuluyang nasira at mahigit 16,000 ang bahagyang napinsala. Napinsala rin ang ilang pampublikong istruktura kagaya ng Pinusilan Bridge na gumuho matapos hampasin ng malalakas na alon at storm surge. Sa ilalim ng deklarasyon, inatasan ng provincial government ang Social Welfare Office na agarang maglunsad ng mga programang tutulong sa mga naiwanang walang bahay at walang kakayahang makabangon. Samantala sa Eastern Samar, pinangunahan ni Governor Ralph Vincent Ivardone ang pagpasa ng katulad na resolusyon matapos masira ng magkasunod na bagyong Tino at Uwan ang maraming bahay at istruktura. Sa paunang tala ng PDRRMC, nasa 47,000 pamilya ang nailikas, 323 bahay ang ganap na nasira at 2,500 ang bahagyang napinsala. Wala namang naitalang nasawi sa lalawigan, bagay na iniuugnay ng gobernador sa maagang pagpapatupad ng preemptive at forced evacuation ng mga lokal na pamahalaan. Tinatayang umabot sa halagang 9.2 million pesos ang pinsala sa agrikultura, 29 million pesos sa infrastruktura at halos 7 million pesos sa pangisdaan at livestock. Ayon kay Governor Ivardone, ang deklarasyon ng state of calamity ay magpapadali sa paglalabas ng disaster funds at pagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. Patuloy rin ang relief at rehabilitation operations sa Northern at Eastern Samar, katuwang ang DSWD, Philippine Army at mga local government units. Target ng mga pamahalaang panlalawigan na maibalik ang supply ng kuryente, tubig at komunikasyon sa mga bayang lubos na napinsala sa loob ng ilang linggo. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.